May dinadawit ngayon ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-utos umano para ipapatay ang tatlong drug lord na Chinese national sa Davao Penal Farm noong 2016. Ito'y ayon sa mga testimonyang isiniwalat ng mga inmates na humarap sa House Quad Committee o Quadcom nitong Webes. Kinilala ang dalawang sina Fernando Andy Magdadaro, 56 anyos, at Leopoldo Untalan Tan Jr., 54 anyos. Sa kanyang sinumpaang salaysay, inamin ni Untalan na inutusan umano silang patayin ang tatlong Chinese drug lords na nakakulong noon sa Davao Penal Farm. Nakakulong ngayon ang dalawa sa Service Support Company ng Philippine Military Academy sa Baguio City. Lumutang raw nila sila ngayon dahil sumama ang kanilang loob at hindi tinupad ang pangako sa kanilang palalayain sila. Tinanong ko siya kung sino ang mga ipapatumba. Sinabi niya na tatlong Chinese na nasa foreign ward area ng Davao Prison and Penal Farm na ang nag-utos ay yung dati niyang kaklase sa empleyado ng gobyerno. Nangakuhan kami ng kalayaan maliban sa kaunting halaga dahil dito, pumapayag po na ako sa kanyang pakiusap. Pinagsasaksak na namin ni Leopoldo Tan yung tatlong Chinese. Tinukoy ni Magdadaro ang kanilang pinaslang na sina alias Tony Lim, alias Jackson Lee, alias Wang Mingping na nakakulong rin dahil sa paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pagkatapos basahin ni Magdadaro ang kanyang salaysay, sumunod na nagsalita sa harap ng mga mambabatas si Untalan. Lumapit raw sa kanya noon ang isang SPO4 Arthur Narsolis at sinabing may ipapatrabaho na may basbas galing sa itaas. Tinanggap raw niya ang alok sa kanya ni Narsolis kapalit ng 1 milyong piso at kalayaan kapag naisagawa ang utos. Dahil raw sa mahihirapan siyang isagawa ang utos, dito niya kinuha ang serbisyo ni Magdadaro na agad naman raw pumayag. Sinabihan ako ni SPO4 Arthur Narsolis na maghanap ako ng kasama ko para sa trabaho sa tatlong Chinese drug lords. Ibabartolina na lang kami at doon na namin isasagawa ang pagpatay. Sa Bartolina, tinutukoy ng dalawang testigo isinagawa ang pagpatay sa tatlong Chinese drug lords kung saan nauna raw sila doon ng 2 araw dahil umano sa pagkakadiskubre sa kanila ng ilegal na droga sa kanilang mga bulsa. Ayaw nilang pumasok nung una dahil nakita kami sa loob ni Fernando Magdadaro. Dahil dito, nilipat mula kami sa Bartolina, Silda 4, saka pumasok ang tatlong Chinese drug lords at pagkaraan ng ilang minuto ay binalik din kami sa Bartolina, Silda 6. Noong August 13 ng gabi, pinagsasaksak na namin yung tatlong Chinese drug lords. Ginamit ko ang korta at pagsaksak at si Fernando Magdadaro naman ay gumamit ng 29 balisong. Nang maisagawa raw nila ang pagpatay ay pinalabas sila agad ng Bartolina at dinala sa investigation nang may tumawag sa cellphone ng isa sa mga gwardya. Papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, tumawag si Presidente nag-congrats sa akin. Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si President Duterte.
Ikinagulat naman ng chairman ng committee na si Congressman Robert Ace Barbers ang isiniwalat ni Untalan kaya pinaulit niya ito. Pagkatapos raw ng 2 araw mula nang isagawa ang krimen ay bumisita muli si SP Opor Narsolis, bit-bit ang reward money na nagkakahalaga ng 1 milyong piso at tinanong nito kung kanino ibibigay ang pera na parehong sagot ng dalawa ay sa kanilang mga asawa. Palagi kong tinatawagan si SPO4 Arthur Narsolis tungkol sa aming paglaya. At ang palagi niyang sinasabi, mag-antay-antay lang kayo, makakalaya din kayo. Sabihan namin ang presidente. Dahil sa isiniwalat ng dalawa, nakatakdang imbitahan ng Quad Committee si Duterte para humarap sa nagpapatuloy na pagdinig. Para sa EuroTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.